Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba? Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Almo, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manonood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako at ating alamin ang kahulugan ng serpiente hango sa Biblia. Serpiente, Biblia, ang serpiente na hinango mula sa Latin na serpens ay isang gumigapang na hayop o ahas, Hebreo, nahash, na nangangahulugang tagabulong at tanaan, ay umiiral sa parehong tanak at bagong tipan. Ang serpiente o ahas ay gumampan ng mahahalagang mga papel sa buhay panrelihiyon at pangkultura ng sinaunang Ehipto, Canaan, Mesopotamia, at Gresya. Ang serpiente ay isang simbolo ng kapangyarihang masama at kaguluhan mula sa mundong ilalim, gayon din bilang isang simbolo ng fertilidad, buhay at paggaling. Ang Hebreong nahash para sa ahas ay nauugnay rin sa dibinasyon, kabilang ang isang anyong pandiwang kahulugan na magsanay ng dibinasyon o panghuhula. Ang tanaan ay isang anyo ng halimaw na dragon na umiiral sa buong tanak. Sa aklat ng Exodo, ang mga tungkod ni Moises at Aaron ay ginawang mga serpiente na isang nahash para kay Moises at isang tanaan para kay Aaron. Si Adan, Eva, at ang babaeng serpiente na nasa pasukan sa Katedral ng Notre Dame sa Paris. Ang sining ng Kristiyanong medieval ay madalas na maglarawan ng Eden Ikong serpiente bilang isang babae, isang sagisag ng kasaganaan, pekundidad. Biblia sa aklat ng Genesis, ang serpiente o nahash ay inilalarawan bilang isang mandaraya nna nagtataguyod ng mabuti kung anong pinagbawal ng Diyos at nagpapakita ng katusuhan sa pandaraya nito. Sinabi ni Yahweh kina Adan at Eva na huwag kumain ng bunga mula sa puno ng kaalaman na nagsasabing sila ay mamamatay kung gagawin nila ito. Hinikayat ng ahas sina Adan at Eva na kainin ang bunga na nagsasabing hindi sila mamamatay at magiging tulad ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. Genesis Kapitulo 3 versikulo 2 hanggang 5. Pagkatapos, sinabi ni Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama, baka pumitas siya at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay at hindi na siya mamatay. Genesis Kapitulo 3 versikulo 22. Ang maapoy na serpiente, Hebreo, modern seraph, Tiberian saraf, maapoy na serpiente, seraph, seraphim, ay umiiral sa Torah na naglalaruan ng mga masamang ahas na ang lason ay nasusunog sa pagdikit. Ayon kay Willem Gesenius, ang seraph ay tumutugon sa Sanskrit na sarpa, serpiente, sarpon, reptilia, mula sa ugat na srip, serper. Ang mga nagliliyab na serpienteng ito ay Este sa dakila at terribleng lugar ng ilang na desyerto. Bilang 21:4-9, Doy, 8:15. Ang salitang Hebreo para sa nakakalason ay literal na nangangahulugang maapoy, nagliliyab. Ipinaliwanag ng aklat ni Isaias ang paglalarawan ng mga maapoy na serpienteng ito bilang mga lumilipad na seraph, YLT, o mga lumilipad na dragon. 1:30:6. Sa aklat ng Bilang, inilagay ni Moises ang isang tansong serpiente sa isang poste na nagsilbi bilang isang gamot laban sa kagat ng seraphim na mga isang nagniningas. Bilang 21:4-9. Ang parirala sa Bilang 21:9 na isang serpiente ng tanso, na isang paglalaro sa salita bilang serpiente, nahash, at tanso, nahoshet, ay malapit na magkaugnay sa Hebreong nahash na hoshet. Iminungkahi ng mga scholar na ang imahe ng maapoy na serpiente ay nagsilbi tulad ng isang mahikal na anteng-anteng. Ang mga mahikang anteng-anteng ay ginamit sa sinaunang malapit na silangan upang magsanay ng isang ritual na paggamot na kilala bilang simpatetikong mahika, bilang pagtatangka na palayasin, gamutin o paliitin ang epekto ng sakit at mga lason. Ang mga figurang cover at tanso ay nakuha sa mga lugar na ito na nagpapakitang ang pagsasanay nito ay malawak sa panahong ito. Sa Ebanghelyo ni Mateo, tinawag ni Juan Bautista ang mga Fariseo at Saduseo na dumedalaw sa kanya bilang kayong lahi ng mga ulupong. Mat 3:7. Ginamit rin ni Jesus ang paglalarawang ito sa Mat 23:33. Mga ahas, mga anak ng ulupong, papaano kayo makakaligtas mula sa hatol ng Gehena? Ginamit rin ni Jesus ang ahas ng walang negatibong konotasyon. Narito, sinusugo ko kayong katulad ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Kaya nga, magpakatalino kayong katulad ng mga ahas at maging maamong katulad ng mga kalapati. Matthew 16 minuto pasado alas 10.
Ang serpiente ay umiiral sa aklat ng pahayag bilang sinaunang ahas o matandang ahas upang ilarawan ang dragon, si Satanas na Diablo, Pa 12:9, 20:2. Ang ahas na ito ay inilalarawan bilang isang pulang may 7 ulong dragon na may mga 10 sungay na ang bawat isa ay may diadema. Mitolohiya Ouroboros, single and in pairs at SS Mary and David's Church, England. Sa pinakamatandang kwentong kailanman isinulat na epiko ni Gilgamesh, nawalan ng kapangyarihan ng immortalidad si Gilgamesh na ninakaw ng isang ahas. Ang serpiente ay isang malawakang figuro sa mitolohiya ng sinaunang malapit na silangan. Ang Ouroboros ay isang sinaunang simbolo ng isang serpiente na kumakain ng sarili nitong buntot na kumakatawan sa walang hanggang siklikong muling pagbabago ng buhay na walang hanggang pagbabalik at ang siklo ng Diyos na namamatay na humahantong sa immortalidad o walang hanggang buhay. Natuklasan ng mga arkeologo ang mga bagay na pangkultong serpiente sa Straiten na panahong tanso at ilang mga syudad sa Canaan sa panahong bago ang paglitaw ng Israel sa lugar na ito, 2 sa Megiddo at 1 sa Gezer, na ang isa ay sa Sanctum Sanctorum sa area ng Templong H sa Hazor at 2 sa Shechem sa palibot na rehiyon. Ang isang huling panahong tansong dambanang Hitita sa Hilagaang Syria ay naglalaman ng isang estatwang tanso ng isang Diyos na humahahawak ng isang serpiente sa isang kamay at isang tungkod sa kabila. Sa ika-6 na siglo BCE Babylonia, ang isang pares ng mga serpienteng tanso na nasa panig ng bawat mga 4 na pasukan ng templo ng Isagila. Sa pistang bagong taon ng Babylonia, ang saserdote ay magkokomisyon mula sa isang mangangahoy, magmemetal at isang panday ng ginto ng 2 mga imahen na ang isa ay hahawak sa kaliwang kamay nito ng isang ahas ng cedar na nagtataas ng kanang kamay nito sa Diyos na si Nabu, sa tel ng Tepagora. Ang hindi bababa sa 17 mga panahong tansong serpienteng tansong Assyrian ay nakuha. Ang Diyos ng pertilidad na Sumerian na si Ningitsida ay minsang kinakatawan blang isang serpienteng may ulo ng tao na kalaunang naging isang Diyos ng paggaling at mahika. Kung gusto mo ng mga ganitong video, mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakaengganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga kaalam ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at paki-like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa Buhay Tuklas. Maraming salamat po and God bless. Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba?